Hi guys! Samahan niyo po ako na i-unbox ang ating mga toys and candies. So, mas marami po ang candies. So, thank you sa ating Daddy Park kasi siya na po talaga ang nagpipick up madalas at namimili sa Santa Maria para po sa aming mga supplies na hindi po available sa aming delivery. So, hindi na po kasi kami po pwedeng magkasama or magsabay na umalis. Gawa po ng kailangan po nating tutukan ng ating negosyo at bantayan din ang ating mga tauhan. So, yan po ay mga slimes at malakas po sa akin yan. So, kaya naman po, kumuha din tayo ng marami. So, alam nyo po ba ang kayang kitain natin sa mga ganitong paninda? Nag-range po ito to 20 to 24% para din po iyang kita sa ice cream kung malakas ang ice cream sa inyo. So, kung susumahin po natin flat na 20%, napakalaki po ng ating kikitain. Makakabayad na po tayo ng isang pwesto. So, dahil po si Mami Park, isa po sa napakalakas natin na items dito sa store ay yung mga candies na yan. Kaya naman, pina-priority din natin yan na istakan. So, sa ngayon po ay nag-a-around almost 23,000 lamang po ang ating napamili dahil nang ang ating supplier ay mag-send sa aming GC ng mga bagong baba nilang mga candies, hindi na po naihabol. 2 days prior po sa pipikapin itong paninda na to at pinika po namin yan ay 27 Thursday. Prior pa to that, 2 days prior, ay pina-reserve ko na po iyan. At iyan po ay naka-consignment terms within 10 days. May cash po na 10,000 na ibinaba at ang balanse po ay payable for 10 days. Yan po ang napagka-usapan namin, napagkasunduan namin ng supplier. Gawa po kasi ng yun nga po ay kailangan ko pong mag-restock ng marami dahil si Mami Park ay hindi naman basta-basta na ngayon nakakapunta ng palengke. Kaya sabi ko, nakiusap ako na kung po pwede ay mai-advance ko na yung mga dapat kong orderin nang sa ganon ay hindi ako nauubusan. So, may natira pa naman sa dati kong in-order, pero konting-konti na lang talaga. Kaya naman, kailangan na rin na tayo ay mag-restock. So, yan po ay hindi ko alam kung aabot pa ng 1 buwan. So, yung last time po na nakinuha ni Mami Park ay nasa almost 27,000. So, ganun din po, binayaran ko po ang halos kalahati and then yung another kalahati po, yung balanse ay binayaran ko through GCash. Ngayon po kasi guys, hindi na po basta-basta po pwedeng mag-stock si Mami ng mga items na ganyan ng pa-isa-isang jar, pa-isa-isang box. Kailangan po hanggat kaya, lalo pag fast-moving, mga 3 to 4 hanggang 6 box ang kailangang i-stock. Dumarami na rin po din yung mga items na kinikerry ko, no? So, meron din po tayo yung chocolate version, yung blast na yan, strawberry. So, dumadami na rin yung mga klase ng candies na naidadagdag natin sa ating tinitinda. Minsan ay may permis na stocks ang supplier, minsan naman ay wala. At kung magkaganon man, ang ipinapalit po natin ay yung mga bago naman na dumadating na candies. So, usually po, ang mga candies ko ay may mga tatak. Wesley, may mga companies po yan. Hindi po basta-basta yung sinasabi po natin na China, ganito, ganyan. Kasi ang iba naman po dyan ay minamanufacture talaga locally. Kaya lamang po minsan makikita natin, nakala natin China, kasi po ang mga may-ari ng businesses ay Chinese. Meron po akong kaibigan na nagtrabaho po dito, malapit dito po sa Pande, bago po lumabas patungong Santa Maria Bayan, meron po kaming meron pong isang pabrika ng mga candies, no? Doon po ay may mga candies po na nakikita natin sa market na doon pala ginagawa at ini-stock. So, ang akala natin, galing China, yung pala, dito lang din pala minanufactured sa atin. So, ayan po ang ating mga candies.
So, dito naman po ay ang ating iba pa na mga paninda, yung mga clay, ballpen na may design, mga cards, mga toys, at mga toys na nasa pads, mga stickers, at mga DIY puzzle and diamonds na ididikit-dikit mo. Mabili din po ang fake nails dito. So, ayan. So, napakalaking bagay din po talaga ang ating laruan or ang ating mga candies sa ating store, lalo kung ito ay malakas. Malaki ang inaakyat na revenue sa ating hanap buhay. Kaya naman po si Mami Park ay hindi po pwede na walang ganyan. So, dati nagsimula lang ako talaga sa paunti-unti, no? Sobra na sa akin ng 3,000, parang ang laki-laking puhunan na. Ngayon po, umo-over na po sa 20,000 a month. So, kasama po ang ating Hopiang Heidi's. Dadalhin ko naman po kayo guys sa aking maghapon na pagtitinda. So, ito po ay ilan-ilan lamang po sa mga na-review ko na clips sa ating CCTV. Hindi ko naman po kasi makakaya na time to time ay ma-re-review at makukuhanan ng capture ang ating ganap sa maghapon. Pero sasabihin ko po talaga na mabili ang aming Thursday. Paano po ba sabihin yon? Huwebes Santo. So, akala ko po hindi talaga magiging masyadong mabili. And sa amin po kasi sa regular days, ang Thursday po ay matumal. So, nagpunta po ako sa store ng mga around 9 o'clock kasi nga po si Daddy ay magpipick up ng kanyang or ng aming mga toys and candies. Kaya naman po nag-focus din po ako sa selling. Tumutulong na din po ako sa tindera. So, dumating na si Daddy ng mga time na yan at kaya naman kami ay mag-aayos na ng aming mga toys and candies soon. Kung mapapansin niyo po ang harapan namin, ay unti-unti siyang napupuno kasi unti-unti rin po kaming nag-aayos na ng aming mga toys and candies habang nagtitinda at lalo bago dumating ang oras ng peak hour. So, kaya po busy-busy po kami at ang dami pong ginagawa. Napakainit po ng panahon. At kahit ganun pa man, kape ng kape pa rin ang mami. Kung makikita nyo po doon sa counter, may baso. So, ayan po. Benta lang po tayo ng benta. Wala po akong, alam ko po na medyo mabili, pero wala po akong idea kung magkano po ang aking magiging benta for the day, no, ng Huwebes Santo. Kaya naman mamaya, samahan nyo ang Mami Park. Tayo ay magbilang ng ating mga napagbentahan. So, ngayon ay enjoy lang po muna natin ang ating video na tayo ay nanonood ng ating ganap. So, ayan po, nagpailaw na ng taon dahil pahapon na yan, paggabi na. So, busy po talaga kami at sa totoo lang, mainam na tumulong na rin si Kier at saka si Kauri. Si Kier po ang nagkakaha, si Kauri po tumutulong magtinda at ako at si tindera. So, yan po ay ating ganap, no? Ayan, paggabi na at ako ay hindi pa rin natatapos mag-ayos. Ayan. So, tingnan natin ang mga namimili. At sa totoo lang po ay nabibili na ang aming mga candies and toys agad-agad. So, ang dami po nating customers ngayon. Yan, sa mga punto na yan. At kung mag-purchase po talaga po sila ay mga 300 plus, 400 plus. Yung iba naman po namin transaction ay medyo maliliit pero maya-maya at minsan ay sabay-sabay. So, kaya magkano kaya ang aking magiging benta for today's video, no? So, excited ako na masamahan nyo at gagawa tayo ng sales report for the day. Kung ano po yung ginagawa ni Mami Park. Usually, pagtapos ng operations or pag magka-cut off na tayo at magbibilang na tayo ng benta. Paano ko po ba actual na ginagawa ang ating recordings? So, ipapakita ko po sa inyo hanggat kaya ng Mami Park sa abot ng ating ganda ng video. So, natural po kasi yung ating mga videos halos.
Kung may editing man po, yan lang po Hi yung mga guys, cuts. happy Thursday. So in today's video, naging busy kami nga, no, di tsura ng Mami Park. So in today, i-share ko din sa inyo, bago tayo magsimula sa topic natin, kung paano ako actual na nagtatala gabi-gabi. So samahan niyo ako ngayon, ha. So it's 10:50 ng gabi. So para sa inyo, kahit hindi pa ako magko-close ng sales, magko-close tayo ng sales. So kaya naman, samahan niyo ako mula sa simula na ating gagawin. So ganito ang gagawin nyo every time na magsasara na kayo or magko-close na kayo, magbibilang na kayo ng inyong benta at ng inyong mga expenses for the day. So, tara, sabay-sabay natin gawin. So, heto na ang mga pinaka-importanting notebook na kapiling ng Mami Park every day. So, etong big notebook para sa ating transaction or sales report for the day or ang ating daily sales report, ano man pang tawag nyo dyan, basta pang araw-araw nyo. At syempre, itong ating ito, hindi na natin masyadong gagamitin. Itong diniscuss ko nung nakaraan na sinusulat natin yung may utang, yung may boteng pinahiram natin, yung may mga notes tayo. Dito, hindi na natin yung gagamitin. Ang tangi lamang natin gagamitin ay ang ating daily expenses. No? Ayan po yan, nakalagay, daily expenses. At tatakayo, puro prank ang aking, at ang ating big notebook. Okay, so simulan na natin, Ayan po guys, kung makikita nyo po, meron po akong mga papel na ginagamit, yung mga scratch ko. Yan po ay mga karton ng mga ballpens at ng mga candies na aming ginupit para po magamit kong scratch. So unang-una po, kikwentahin muna natin ang daily expenses natin na notebook na handyan po ay itototal natin ang personal na nakuha ni Mami Park sa store. Ang expenses po na ginamit ni store tulad ng mga plastic at ang atin pong mga in-out na pera sa store na pinambayad kung saan-saan na gamit ang cash at sales ng store. Also, ang GCash po na pinambayad ni Tomer. So, magbibilang po muna tayo ng ating benta dahil tapos na po tayo sa ating mga expenses na in-note at sales na nasa notebook kaninang maliit. So, magbibilang na po tayo. So, yan po ang aming napagbentahan ng araw ng Huwebes. Hindi ko po alam kung magkano po ang aabutin. Wala po akong ka-idea dahil nang nagbablog po ako talaga, ay talaga pong hindi pa ako nakakaayos ng pera. No? So, papansinin niyo po, mas marami na ang nabuo kasi nga po, puro buo ang pera ng tao. Sumahod na yata ang mga tao. So, ayan. So, bilang po tayo. So, kung magbilang po ang Mami Park, binibilang ko po yung bilang ng bawat bills and then ita-times ko po sa calculator at saka ko po ino-note sa maliit po na karton o papel. So, para madali na lang sa akin. Later part ay saka po natin aayusin yung mga pera. So, hindi po natin yan itatabi lang ng ganyan. So, later part po, iaayos po natin yan. So, kayo din po ba ang katulad ni Mami Park na hinihiwalay ang mga pangit na pera sa magaganda o bago-bago pa na bills? Kasi ganun po si Mami Park. Yun po ang ginagamit ko na mga pangsukli sa susunod na araw. At binabundles ko naman po na yung mga magaganda na hindi na po kailangan gamitin para sa change sa everyday. So, ang barya din po na iba ay binibilang ko pag sobra-sobra po ang barya. At nilalagay po natin dyan sa ating garapon. So, hindi po natin iniipon yan, ha? Yan po ay iniipon lamang para pag tayo ay nag-repack, ay kasya na sa pang per 1,000 ang repack sa plastic ng yelo. So, sinusort out po natin yung luma at sa hindi luma. At na-realize ko po na marami pa po akong bills na kailangang iayos. So, nilalagay ko po siya sa plastic kasi yan naman po ay ating hinahanda para sa magiging panukli sa next day. So, ang iniiwan ko po na panukli for the next day operation is nag-a-around to 3,000 to 5,000. Kasama na po ang bills na papel, yung papel na 20, 50 at saka 100 at 500. Usually, minsan po, 6,000 umaabot. So, ayan po, inaayos po natin. At ilalagay po natin dyan. Yan po yung napili natin ng mga bills na medyo luma-luma na gagamitin natin as change or pamnukli the next day.
So, yung mga 20s na yan ay medyo lumaluma na rin ng konti at hindi ko na rin siya kinikip at binibigay ko na rin pong panukli for the next day. So, meron pa po akong natira ngayong araw na yan na panukli na hindi nagalaw masyado. Tulad po niyan, yan po ay panukli sana natin ng araw na yan ay hindi naman masyadong nagamit. So, kaya naman kukunin ko na at atin nang aayusin at ibabundle. So, may mga papel po ako na mga ginupit ko po. Yung halimbawa po, yung mga paperworks ko, yung mga bills ng kuryente na mga hindi na nagagamit. So, ginugupit ko po, ginagamit ko po pang bundle ng pera. So, kung mag-bundle po ako, minsan by 2,000, by 3,000, minsan naman po by 5,000. Pag sobrang dami. So, ayan po. So, yung araw na po na yan, hindi po ako naghanda ng mga itatabing pera para sa mga upcoming bayarin kasi po, Friday wala naman pong ahente na dadating. Sabado pa. So, kaya, dahil Biyernes Santo po bukas. So, kaya naman po, Biyernes Santo ng gabi ako mag-aayos ng ating ihahandang mga pera para sa mga upcoming na bayarin. So, meron po akong pantatak na yan. Pantatak ko po ng date, ginamit ko na po. Kasi naka-stack up lang, guys. Ang tagal ko nang merong ganyan eh. Nung nag-dishwashing business po ako, ganyan po ako, para po kapag yung ako ay may mga transaction na resibo, na kung ano-ano. Meron din po akong paid receive at with date na pantatak. Ginagamit ko naman po iyon na pagka po ang ating mga tindera, mga empleyado ay sumasahod para pipirmahan na lang nila. So, ipina-plus na po natin yung ating ayan guys, gumawa na tayo ng ating sales report for the day. Okay, so kung makikita niyo po, ito yung notebook natin na nabanggit ko po sa inyo nung nakaraan. Meron po tayong personal. Yan po ay nagtotal ng 750. No? So, isipin niyo, personal yung mga nakuha namin. Kung yan po hindi namin nilista, ano po mangyayari? Isa na sa pinakamataas ko tong bakit nag 750 to? Tatamaan sa akin yung mga kasama ko. Napakalang 750 guys. So, nandito po yan. Ito naman po, itong sa sales, no, kung makikita niyo po yung sa sales natin, 114. Nilalaman po niyan ay yung GCash, yung nagbayad kami kay Ate Ning, yung pagkain, yung ulam namin, tapos dumating si Yelo. So, ito po yung mga pumasok sa sales at mga nakuha sa sales na nag-out kanina. No? Ang nag-in naman dyan ay yung GCash na hindi siya cash. So, kaya po kailangan ay nanonote natin kasi sasama natin yan sa sales. So, heto po yan, ang total niyan. And then naman po is kanina, binilang po natin yung mga barya natin at saka yung ating mga nabenta. Ang total sales po natin ay, ayan. Okay? So, ito po ang total sales natin. At ito po yung mga naipon natin na cash dito. So, saan po ito galing? No? Ito po ay galing doon sa March 27, kahagabi, na aming natira. So, ipa-plus lang po yung ating sales for the day at ito po ang kalalabasan. Ngayon po, ay ima-minus naman natin yung dumating po na Yakult, yung dumating po na yung candies po kasi ay 10,000 muna ang ibinayad natin dahil yung 10,000 po ay babayaran natin through GCash by Sunday or any of this. Babayaran natin yung ating balanse. So, nagpauna muna tayo ng 10K doon. And then, Yelo, 200. So, and then, ito po yung ating sinacharge ko si store ng food everyday ng 200. Tapos yung plastic, marseed, miscellaneous, mga panlinis, kung ano-ano pa na i-charge natin, pinag-isa ko na lang. Bali, naging 373. So, ito pong 173, dito po yan ang galing. Dito po yan ang galing. Ayan po. Sa ating expenses, no? Plastic and kung ano-ano pa. Ngayon, ito naman po ay dahil may plus 200 pa nga dahil nga sa food, so 373. So, ito na po yung pinaka-total niya. Ito naman ngayon ang i-carry natin as cash bukas ng 29 dito, no? Magde-date ulit tayo. Gagawa tayo ulit ng sales for the day. So, ganun lang po iyon, no? Ganun lang po siya kasimple at araw-araw ay magtatala. So, importante po talaga na nagtatala tayo. Isipin nyo po kung hindi kayo nagtatala, tapos ganyan ang nakuha nyo pala sa store, hindi nyo akalain, marami na pala kayong nakuha. So, ano mangyayari? Diba? So, ayan. So, ganun lang siya kasimple. Ayan, guys. Nakita nyo na yung mga activities ni Mami Pat, no? Nang Monday, Thursday ba tawag dyan? Or, ano ba ang, semana, paano ba sabihin? Hinakalimutan. Basta, Huwebes Santo yan, no? Yan po. At, ayan, lagkita na tayo.
So, yun po ang ating ginagawa everyday. So, ngayon po, dahil nag-cut off na po tayo, yung magiging sales po ngayon ay papalo na yan para bukas. Dahil nag-cut off na tayo. And then, kung sakali naman po sa expenses, halimbawa po, tulad po ako kagabi, sumahod po si panggabi na tindera. Kasi day off niya po ngayon at si pang-araw po ay straight, kaya po siya ay double pay. So, yan po ay, yan po guys ay ina-add natin doon sa ating expenses. Then, pag naman po may kuha si tindera sa store, syempre kinakaltas na natin sa sahod. Tapos, kung magkano po yung nakuha niya sa store, inilalagay po namin sa sales. Doon po sa record ng sales sa isang maliit na notebook. Para po, makounted sa tindahan. Kasi, syempre po, kinuha yun sa tindahan at nag-ayos na tayo ng sahod. So, kaya po yung nakuha nila sa tindahan, ina-add ko po sa sales. Ganun po ang ginagawa ko. Kaya po walang makalulusot na expenses. Kasi kailangan lahat nakikita. At wala pong makalulusot na tulad nun, benta yon dahil kinuha nila yon, hindi nga lang agad nabayaran pagkasahod. So, pwede nang i-add sa sales. So, yan po ay simple reminders lang. So, alam niyo po kasi, taon-taon nangyayari po kasi minsan kapag ka po Holy Week, lalo na po ganyang Biyernes Santo, pati po ang internet ay nagluloko minsan. So kaya naman po, bago pa magloko, just in case tomorrow, nag-vlog na po tayo ngayon. Kahit po kaka-upload ko lang kanina at kaka-upload ko lang kagabi. Maraming salamat po sa panonood, no? Wag po kayo sanang magsasawa at marami naman kayong matututunan. So magsha-shoutout po tayo at meron din po tayong bibigyan saglit ng advice. Ayan. So, mag-shoutout po muna tayo kay Myra Fernandez. Ayan po, sabi po ni Myra Fernandez, gusto ko po sanang magbukas ng maliit na tindahan. Di ba barangay permit lang po ang kailangan? May mga kailangan din po ba sa BIR? Ano-ano po ang mga binabayaran kada taon tulad ng mga permit, etc. Thank you po sa sagot. Actually po, Ma'am Myra, na-i-vlog ko na po yan. Hanapin nyo lamang po sa playlist ko at hanapin nyo lamang po sa aking mga videos. No? But bibigyan ko po kayo ng medyo konting idea. Ganun nga po, maganda sa una barangay muna. Kasi, usually po, mas safe na mag-comply agad kapag lalo na kayo ay nasa highway, ang location ng target nyo po na pagtindahan. So, minsan naman din po ay napagbibigyan kung naman po ay nandun pa kayo sa trial and error method dahil tinitingnan nyo po muna kung kayo ay magtutuloy-tuloy sa negosyo o hindi. Kasi once po na napasok po sa obligations, mahirap po ang mag-close, mahirap po ang kumawala. Basta-basta. So, ingat din po sa pagdedesisyon. So, sa ngayon, yan po muna ang ma-advise ng Mami Park. So, Marcy 3572. Si Marcy naman po, Mami, ay, Mami tuloy. Si Marcy naman po, guys, ay gustong may i-share sa atin at nai-stress na siya talaga. Siya po ay 38 years old. Mula daw nang namatay ang kanyang nanay, ay siya na ang nag-manage ng tindahan nila sa palengke kasama ang kanyang tatay. So, dalawa sila. Pero meron daw siyang isang tindero na which is pinsan po niya, lalaki, 30 years old. Noon daw, nag-start din ang sweldo niya ng 200 lang hanggang sa naging 300 a day. Walang pamasahe ang tindero niya dahil kung pumasok naman daw ay kasabay nila dahil may sasakyan sila. 6 to 5 ang operation ng store. Libre ang kape, agahan, merienda, tanghalian, tubig ng tindero. At pati na din daw ang sigarilyo. Kasi daw, 10 pesos ang hinihingi tapos pag bumili po ng tubig, ice water lang naman daw yon. So, siguro, ibinibili ng sigarilyo yung natitira, yung sukle. And then, lately daw, ay nagiging pasaway na. Makapal na rin ang mukha, walang respeto. Kasi daw, bakit? Dahil late nang pumasok, sila pa daw minsan ang gumigising, no, na tumatawag ng maaga. Uma-absent daw ng walang pasintabi, walang pasabi, walang paalam. At dumadating na din daw sa punto na nagiging habit ang mangupit ng pabarya-barya. Hindi daw inaabot lahat minsan ang sukli ng mga nagbabayad. At lalo na kung may sobra, inilalagay po, ibinubulsa po. Ang tawag po dyan ay, alam ko, pickpocketing, tip pocketing, or ganun po ang tawag. Sa pagkaputip, tip pocketing. Pero yun po, may term po dyan, alam ko. So, ibinubulsa yung ibang pera na supposedly ay dapat iabot sa kanila as benta. So, close naman daw, pinsan niya kasing buo at close naman daw ang family nila. Kaya lang, wala din daw magawa ang daddy niya kasi nga nagtitimpi lang dahil nga ayaw makasakit ng pamangkin at kaya lang ay nakakawala daw respeto. Ano daw ba ang may papayo ko dito?
Alam nyo po guys, isa sa pinakadapat na matutunan nyo, na lagi ko na rin sinasabi, ay ang matuto po ay yung ihiwalay ang salitang kamag-anak, kadugo, at ang negosyo. Diyan po kayo sisirain yan, at diyan po kayo i-stressin. Hindi nyo nga po kadugo talagang hinar nyo lang na tindera, na i-stress kayo di lalo pa kaya kung kadugo. Kasi nga, dahil sa salitang kadugo, kapamilya, nahihirapan tuloy kayong diretsuhin na gusto nyo nang magkaroon ng separate ways. Gusto nyo nang alisin, tanggalin, huwag nang magkaroon ng connection sa negosyo. So, lagi nyo pong aaralin at hanggat maaari, no, kapag po kayo ay naghahanap buhay, kung hanggat maaari, huwag na lang kayong tatanggap ng kadugo, no, or kamag-anak. And pagdating naman po sa kung paano nyo po masusolusyonan, kung sa akin po yan I don't hesitate na tanggalin. Kasi unang-una po, sa susunod, hindi yan lang po ang makakaya niyang gawin. Paano po pag dumating sa time na importante na kayo po ay aalis? Paano po ang tindahan na iiwanan nyo sa taong ngayon ay wala na kayong tiwala? So, naghihintay lang po ng tamang tiyempo, syempre, na siya ay mas makakagawa ng hindi maganda. Hindi naman po kasi din natin masasabi kung kailan siya gagawa ng malaking damage or hindi. So, ngayon pa lang ay putulin nyo na. No? So, maaaring sa mga paraan na mag-hire muna kayo ng another one, no? Mag-hire muna kayo ng ibang tindero, kahit na handyan pa siya, until such time na wag nyo na siyang papasukin, wag nyo na siyang tawagin, at wag nyo na siyang tanggapin. No? Alam ko po, mahirap talaga yung ganyan, kaysa yung nagpapaalis ka ng tauhan na hindi mo kadugo. Mas mahirap po talaga pagkakadugo. However, mainam po ay kausapin nyo ng mabuti. No? At mas mainam ng maging tapat. Kasi kapag ka naging naging tapat kayo sa kanya, mas siya ang mahihiya dahil alam niya sa sarili niya yung ginagawa niya. Lagyan nyo po ng CCTV at pag nahuli nyo po sa CCTV, ipakita nyo sa kanya yung nakuha nyong CCTV. Nang sa ganun, wala na siyang masabi. Sabihin nyo, kaysa magpahiyaan tayo, kaysa ito pa'y lumabas sa buong pamilya natin, buong angkan, huwag ka nang pumasok. Ganun lang. No? Alam ko po mahihirapan kayo sa operations. Ganun din po kasing nangyari sa akin Hindi ko basta matanggal kasi nga mahihirapan ako sa operations. Kaya nagtsatsaga ako. So, anong nangyari? Naabuso ko. No? Dahil hindi ko nga matanggal Ang feeling nila ay kailangan ko sila at ang feeling nila ay kapag tinanggal ko sila ay hindi ko kakayanin. No? So ngayon, hindi na ganoon ang aking panuntunan sa buhay pagdating sa negosyo. Pagka nakakaapekto ng masama sa negosyo, tanggalin natin. Pag toxic sa negosyo, alisin natin. Kaysa magkaroon pa ng damage. Natutunan ko ang maging matigas. I had enough being or making or doing charity na naaabuso ako ng mga empleyado. Alam nyo, minsan nga sa akin, sa part ko masakit kasi syempre ang mga regular customers ko, nakikita nila, mabunganga lang ako, naninermon ako ng tindera, ganyan. Yun yung mga nakikita nila outside. But hindi nila nakikita kung ano yung nandito sa loob, kung what's going on talaga. Na yung pala, hindi nila akalain, ginagawan pala ako ng katarantaduhan, hindi nila akalaing binigay ko naman ang lahat para sa kanila hanggat kaya ko, no? So, you cannot explain yourself to everybody and you don't have to, no? Ang importante lang is yung negosyo ang mas dapat na masalba at yung stress nyo mawala. So, pag nai-stress na sa tauhan, pag nai-stress na sa katrabaho, let go, no? Walang problema dyan. Kesa ang mangyari, ang mawala sa iyo ay ang negosyo mo. Ilang bibig ang aasa sa iyo at ilang bibig ang tulad ko, ilang bibig yung pinapakain ng tindahan na ito at ilang bills ang binabayaran nito. So, I cannot compromise the safety and security of my business for just one employee na nagpapasaway, no? Or hindi tinutulungan ng sarili na matuto or ayusin ang sarili niya. So, ganun na ako ngayon. Before, I have so much patience na sila ay manatili sa akin kahit talagang minsan yung quality of work ay hindi na maganda. So, ganun po ma'am. Yun lang po ang tangi ko talagang maipapayo. Better lagyan mo ng camera at subukan mong mahuli. Kasi at least mas may matibay kang panghahawakan na siya ay po pwede mong matanggal. Kasi papakita mo yung video, sana mahuli mo para at least pag nakita mo is alam na wala nang no words na to say. Kundi pwede na siyang umalis. So, alam ko mahirap, no? But, talaga pong ganun no? Yan ang isa sa dilema nating mga negosyante. Ellen Pilar, hello Mommy Park, always watching, God bless you, love you. Kahit gaano pa kahaba yung video mo, punong-puno naman ng learnings. Galing talaga Mommy Park, kung mayor's permit lang, pwede bang makakuha ng BMBE?
Ang BMBE po ay galing sa DTI. So, ibig sabihin po, bago pa kayo maka-mayor, may DTI na kayo. So, punta kayo sa DTI. Dahil kung member kayo ng DTI, kung kayo po ay registered kay DTI, punta po kayo at manghingi po kayo ng BMBE. No, sabihin niyo po kung pwede po ba ako sa BMBE. So, i-interviewin kayo, aalamin kung ano ang coverage ng inyong ng inyong location ng tindahan, kung pang-barangay ba kayo, pang-munisipyo, ganyan. Ako po kasi, inayos kahit hindi pa expired dati yung DTI ko, nagpunta akong DTI kasi nga naglipat ako ng location, naglipat ako ng place. So, nung maka-isang taon ako dito at alam kong ito na ang tututukan ko, inayos ko na ang mga permits ko, no? Nag-update ako. And then, binanggit ko yung tukol sa BMBE, Sky DTI. So, sabi niya, ma'am, gusto niyo po bang mag-avail? O sige po, tingnan po natin yung sitwasyon niyo. Ginawa na rin nila yung aking DTI ay kahit saan ako magtinda within Pandi, ay pwede. No? And then, binigyan na din nila ako ng BMBE after the interview. So, ganun lang po yun, ma'am. No? At kung gusto mong ipasok yan sa BIR para magkaroon ka ng special deductions, pwede naman. However, ako po kasi, kaya hindi ko po pinasok sa BIR, gawa po kasi ng kapag BMBE ka, dapat ang inyong allowable deductions ay itemized. Ako po ay OSD o yung tinatawag na optional standard deduction, which is 40%. Whatever my gross is, ang 40% po ng gross sales ko, yun po ang magsaserve as my automatic expenses. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Sa itemized naman po, deduction, yun naman po ay yung pwede mong i-declare lahat-lahat. No? Para kasi kung hindi naman umaabot ng 40% ang iyong deduction or umo-over ng 40%, ma-i-declare mo lahat. So, ganun lang po siya kasimple. Okay. Next would be, sino ba to? Sino pa ba yung next natin? Si Sherilyn Gape 980. Alam niyo po ba si Sherilyn Gape ay isa sa mga kauna-unahang subscriber followers ni Mami Park? So, Ma'am Sherilyn, thank you, you're here. Ay, nakaka-touch. Hanggang ngayon nandito ka sa aking feeling. Sabi ni Sherilyn Gape, galing mo po talaga Mami Park mag-advise. Hindi naman. Napakasimple lang ng ating talagang pinag-aaralan sa totoo lang. That is basic for small businesses actually. Nakikinig po talaga akong mabuti, lalo't balak ko din magbukas ng isang store at kukuha po ng magbabantay. Thank you po, Mami. Congrats, meron ka ng another store. Akalain mo yan, ano? So, dati lang talaga, halos sabay-sabay lang din tayo, no? But now, di ba? May mga nag-i-improve. Jonison 7704, siya po yung nag-comment po sa atin, kaya po tayo napablog ng tungkol sa BMBE. Sabi niya, thank you po sa pagsagot sa comment ko, Mami Park. Okay po ang 9K per month, kaya lang 200 for 7 hours, napakaliit naman po. Watching from Saudi. God bless and more success. 200 pwede na nga, kesa wala nga naman. Ayun. So, I will not going to elaborate na this. And thank you, Jonison. At least, nasa ayos kasi yung tanong naman niya. No? Kaya naman, sinagot din natin ng maayos. So, yun yung maganda na mayroon tayong mga subscribers and viewers. Pagka may tanong, may katanungan, may gustong comment, ay hindi bastos, kundi gustong magtanong ng maayos. So, kaya, binablog din natin ng maayos. Diba? Kasarap. Winnie07 watching here, Mami Park. Ricky Anuevo, happy selling, Mami Park. God bless. Alam niyo po, ito si Sir Ricky Anuevo. Nag-send din po yan sa akin ng buildings niya, kung saan po nagtitinda ang kanyang butihing asawa. Natutuwa po ako sa mga taong to, may mga kaya sa buhay, no? Papollow ako sa Facebook, tapos kakausapin ako at magtatanong or mag-share ng kanilang situation. Nakakatuwa, nakaka-touch lang. Kasi before naman walang ganun sa akin. So, tutuwa lang ako kasi wala lang. Thank you, Sir Ricky. JIC Press. Mami Park, magkano po pala rent nyo sa store para may idea ako, sana masagot. Thank you po. At kung idea po ang tatanungin nyo, hindi po kasi yan basta-basta. Depende sa lugar yan, depende sa establishment na makukuha nyo, at syempre depende iyan sa lugar, kung kayo ba ay nasa probinsya, nasa city, nasa barangay lang, ganyan. So, depende po. So, dito po, ang renta ko po ay nasa 9K, no, nagre-range. As well as doon sa isa ko na uupahan para sa branch ng ating store soon. Actually, mas mahal nga po konti yun eh. Samantalang mas malaki po ito. Ang katwiran naman po kasi nung may-ari, bago lahat, ang bagong gawa at yun ang kanila talagang patakaran. So, inisip ko na lang na total naman ay titirahan din ng Lola Park nyo at may double purpose naman siya. Okay, so user dash QG3GL5 not Patingnan nga natin.
Titingnan ko po dun sa isang video ko ha, kung lumalabas po yung pangalan. Tingnan natin. Kasi parang may kakilala akong ano, hindi ko po kasi alam kung kakilala ko po ito eh. Ayan. Okay. Ganun pa rin. User-Q, parang code pa rin. So sabi niya, kahit mahaba yung video nyo po, worth it naman pong mamanood po. Napa-comment po ako kasi ang dami ko pong natututunan sa inyo. Kahit hindi po ako sari-sari store owner, ibang business po ako. Ayan. So sino naman to? Sino to? Si Wayne Ramilo, Mami Park. Meron po akong business. Nasa 300 to 500k ang kita kada buwan. Di po ba malulugi ang tindahan kapag doon po kinuha lahat ng kailangan namin? Naku po! Baka wala pa isang taon, milyonaryo na kayo kasi sabi niyo po, ang kita niyo ay 300 to 500k. Baka po ang ibig niyo pong sabihin ay benta o gross sales or gross income. No? So, baka po yun ang ibig niyo sabihin. So, ang 300 to 500k, okay na po. Depende naman po kasi yan sa pangangailangan niyo eh. So, mag-probable po tayo dyan kung ang 300 to 5, sa 300k po kasi, kung ang profit margin niyo po dyan ay nakakakuha kayo ng 10%, 30,000 po ang inyo pong net income. Pag naman po sa 500, ay nasa 50,000 naman po ang inyong net income. So, yan po ay probable lang. Ibig pong sabihin, kung iyan po ang lalabas na profit margin nyo, right after po ng inyong expenses, nasa around 10%, may idea na po kayo kung nasa 300, 30,000 po ang magiging net income nyo, kung ganyan po ang kailangan nyo buwan-buwan para sa personal nyo, go ahead. Kung naman po nasa 50,000 ang inyong magiging net income with 500,000 sales a month, less na ang expenses, makakaraos po kayo. So, yan po ay depende po sa inyong pangangailangan, no? Depende po sa kinukuha nyo sa store, kung ano ang inaasa nyo kay store. So, ako, kay Mami Park, nasa 85 to 75, 85 hanggang 90 pa minsan, ang kailangan ko buwan-buwan, ha? So, kaya po ako ay hindi po pwedeng hindi ako magsisales ng mga around 700 to 800,000, no? Labas na po ang expenses sa maliwanag po na 90,000 or 85,000 po na net income. Basta net income, labas na ang expenses ng business, no? Kabig ko na yon. Kasi yun po ang kailangan ko buwan-buwan para mabayaran ko ang mga bills kung personal at mabuhay kami at kumain kami at may pinapaaral pa kami. So, ganun lang po. Ganun lang po siya kasimple talagang iayos. So, sana po may natutunan for today's video. Thank you very much at kahit mahaba ang video ay maraming salamat sa inyo lahat. Bye!